Magandang panahon po mga ka-tax, Hulyo 9, 2012. Gusto ko sanang i-share sa inyo mga ka-tax sa pamamagitan ng katax.etm Facebook. Itong liham sa akin ni BIR Commissioner Kim S. Jacinto Henares. Ito po ang inyong ka-tax ETM. Dito po sinasabi ko sa kanya at sa SEC na may batas po tayo, substantive law, na nag-uutos, lalong-lalo na sa mga CPA, lawyer, at sa mga taxpayer, na bawal ang hindi paggamit. Ganun po pagkakasulat itong batas na to. Bawal ang hindi gumamit. Naka-negative. Ang tawag po sa ganyang wording ng batas, prohibitory provision. Yung not to do, wag mong gawin. So, kung yung not to do, pag binasa mo, to do yun. Ibig sabihin nitong batas na to, gumamit ka ng tax basis financial statement. Kasi ang tax basis financial statement, ang kanyang pinanggalingan ay auditing bookkeeping record, accounting bookkeeping records. Ito po, yung nakikitang nung yan. Sinasabi ko sa kanya, hindi ako cover ng PFRS kasi individual ako. At hindi rin dapat cover ng PFRS ang small, medium, and micro businesses or taxpayer. Tingnan niyo yung sagot ng BIR. Natatawa kasi ako rito sa sagot Sabi dito sa section 433 daw, meron daw, ito po raw ay general provision na pinapayagan ng taxpayer na gumamit ng accounting method. Shall determine based on accounting method employed by the taxpayer. Ano ba yung pina-employ ng batas? Meron bang karapatan ng taxpayer na mag-employ ng sarili niyang accounting method? Where in fact, sinasabi na nga ng batas, huwag kang gumamit ng accounting na hindi in conformity with the tax code. Kabaliwan po ito, no? Ngayon, sabihin na natin mayroong conflict of law. Within the National Internal Revenue Code, may conflict ho yung 43 at saka yung 257. Ayan. Yung 257 at saka yung Section 43 in conflict. Sabihin natin nag-aaway. Sino ba magpe-prevail pag may nag-aaway na mga batas? Sabi po sa ng Supreme Court natin, yung kung within the specific law ang labanan, Section 1 versus Section 10, kung ano yung huling sinulat, yung po yung mananaig. Later provision. Ano ba later provision? Sino ba mas later provision dito? Yung 43 o yung 257? Di yung 257. Therefore, dapat yung 257 ang sundin. Hindi lang ng mga taxpayer, lalong-lalo na ni Commissioner at mga taga-BIR. Ano po? So, dito po ako sa akin ako po ay hindi lawyer, pero hindi mo naman kailangan maging lawyer para maintindihan ang batas. English lang po yan. Kailangan lang po nyo marunong kayong magbasa ng English at marunong ho kayo ng spelling at grammar. Ano po? Comprehension. So sabi dito, mag-e-employ daw ang taxpayer ng accounting method. Mag-i-employ siya. Ang tanong ngayon, anong accounting method ang available sa batas? Hindi ka pwedeng tumingin ng accounting method na wala sa batas. Lalo na yung batas ang pinag-uusapan natin, taxation. Maliwanag dito na ang pinagagawa sa iyo ay accounting bookkeeping in conformity with the tax code. So, ibig sabihin, may penal liability. Ang ibig pong sabihin ng penal liability, ikukulong po yung tao pag hindi po siya gumamit ng accounting bookkeeping in conformity with the tax code. Ang system ngayon, pinipilit ka nito, hindi ko alam kung sino itong I1 na ito o E1. I1, E1, ewan ko, tanong dapat itawag dyan. Dapat daw, aware naman daw ang BIR sa GAAP, Generally Accepted Accounting Principles, at GAAS, Generally Accepted Auditing Standards. Gusto ko lang liwanagin. Hindi ko naman sinasabi sa inyong hindi nyo alam
Ang sinasabi ko sa inyo, lalo na kayong nasa BIR, pwede ho ba na gamitin natin ang tax code para wala na hong graft and corruption, para hindi na po nagagastosan ng gobyerno ng kaka-explain. O tingnan nyo po rito sa susunod niyang paragraph. Sa susunod niyang paragraph, sinasabi po dito na magpe-prevail daw po, ayan o, 44-2002, tsaka 22-2004, kapag may difference daw ang GAAP at GAAS at tsaka tax code, definitely, ang tax code ang magpe-prevail. Natural. Tax code is law. Yung GAAP at tsaka GAAS, by itself, by the definition of GAAP is principle. P, principle. S, standard. Yung isa, code. Sino talaga magpe-prevail? Di yung code. Ngayon, natatawa ako dito kasi, saan ba nanggaling ang financial statement? Di ba sa bookkeeping? Kung ang bookkeeping ay tax basis, ano dapat ang financial statement? Di ba tax basis din? Logical, di ba? And analytical. Pero dito, pinipilit, na gumawa ka ng financial statement na based sa GAAP at GAAS, na alam mo na, sinasabi na rito, na ang tax code ay magpe-prevail. Di ba? Di ba kabaliwan yun? Ay, nako. Tapos dito, ang purpose daw ng paggawa ng financial statement at saka ng libro, dito sa pagbabasa ko nito, no? Kasi recognizing and recording income, ay para daw sa management, investor, creditors, and other stockholders. Mali po yun. Dito po, sa 257 is extinguishment of legal obligation. Legal obligation. Obligation created by law. Obligation derived from law. Dito po, interest po ito ng third party. Ang pinag-uusapan po ay compliance with the law, hindi compliance with third party. So, inililigaw po nila yung dapat na malinaw. Ang gusto, dito po, natatawa rin ako dito, ours is to collect the correct amount of taxes to fund the government operations. Una, meron kami, bago ka makakolekta ng buwis, meron kaming obligation to pay the correct amount of tax. Kung pipilit mo sa amin na gumamit ng GAAP o GAAS financial statement, di ba ini-encourage mo kami na mag-disobey ng law? Di ba ini-encourage mo kami na lumabag sa batas? Imbis na turuan mo kaming mag-comply sa batas. Ibig kong sabihin, pag nagko-comply kami sa batas, magpe-pay kami o magbabayad kami ng tamang buwis. So kung nagbabayad na kami voluntarily ng tamang buwis, wala na kayong trabaho to collect the correct amount kasi correct na yung binayad namin. Naiintindihan nyo ba yun? Sana ito marinig ng mga taga-bureau para maintindihan nila na gusto naming magbayad ng correct amount of tax na hindi na kami pupunta ng Quiapo. Kung pupunta ng Quiapo, uutusan mo kami pumunta ng Quiapo. Sasabihin mo, dumaan ka muna ng Baclaran bago ka pumunta ng Quiapo. Nandiyan ka na sa Santa Cruz, pupunta ka pa ng Baclaran para makapunta ng Quiapo. Circle yung pinagagawa mo sa amin mas mahabang proseso. Pwede namang short straight line, di ba? So nalulungkot po ako na yung dapat mag-interpret ng batas at magpatupad ng batas, siya mismo ang sumusuway sa batas. Nalulungkot ako pag may mga ganong klaseng tao. Sana ma-realize ng mga taong ito na ang gusto ko po sana ay magbayad ako ng tamang buwis at sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. At wag po sana nila akong i-encourage, katulad ng letter na ito, sa aking pananaw, ini-encourage akong magkasala sa batas. Hanggang sa muli, i-like nyo po sana ang katax.etm Facebook at i-share nyo po itong aking lecture para mas marami pong mga estudyante ng accounting, taxation, law, at ano-ano pa bang kurso ang matuto sa atin. Maraming pong salamat. Ito yung Katax ETM. See you later.